kasansi! Biyernes na naman ang tanghalian ang inyo pong inaabangan. Hello mga kasansi! Isa na pong masaya at makabulang Biyernes ang tanghalian ang pagsasamahan natin dito lang sa Sam and Quiz the Podcast! Alright! Hello! Oh my God, this is another episode na naman pagsasamahan natin. Yes! We are so happy sa ating mga kasansi na patuloy pa rin pong sumusuporta sa ating podcast. Yes, maraming salamat po mga kasansi. It's another Friday again. Yes, at syempre yung mga nagdaan nating episode, mga wawin, nakakatuwa. Yes, yung last week natin, ano? Oo, ang taas ng views. Correct. Nagulat nga ako, Wala pang 1 hour. Oh, grabe ang views. Grabe lang. Yes. Kaya maraming salamat mga kasansi. Oo, mula Pilipinas yan hanggang Baharin. Ako talaga. Yes, of course. At syempre pasalamatan natin ang owner and founder ng Artful at Yes. Jamila Collection. Walang iba kundi si Miss K. May K talaga, Yes. diba? Thank you so much, Miss K, for having us. Nag-enjoy kami sa mga art exhibit na pinakita mo sa amin. Talaga namang, di ba? Talagang, sabi nga ni everybody is born an artist. Yes, yung talagang tagline niya na talaga namang nakakatuwa. At kitang-kita din naman natin yung mga damit din ng Jamila Collection. Yes, ang Jamila Collection. Mukhang salting na. Di ba? Pre-love siya. Pre-love siya. Pero, talagang mga one-time use lang, two-time use lang. Di ba sabi ko nga, pag walang pre-love, Walang free hug. At saka, syempre yung mga kababayan natin, mga kasansi, tuloy lang kayo na sa shop nila kasi huwag kayong mahiya na, kasi yung makikita mo pa lang yung shop nila, mukhang social. Oo. Mahalin ng mga damit. pero hindi. gulat ako napakamura sa kanila. Dahil nga pre-love, pero hindi mo makakuha sa ganung presyo kahit yung mga nag-online. And the good thing is that meron silang pwesto talaga. And it's located in Almurjan, Yes, Plaza. in Jufair. Yeah, in Juper, yes. Ito ba exact yung landmark nila? Merong TGIF restaurant, And Al Jazeera. Al Jazeera, yes, supermarket. Tsaka yung mga jewelries nila, di ba? Accessories. Yeah, by Zia. Yeah, oo. Tsaka yung suot na sinuot natin, Diba? diba? Ganda natin. MCBC. Correct. Yeah. Oh, sino pa ba yun? Yung Babe and Boss? Ba yun? Yes, yung Babe and Boss. Correct. Naku, maraming salamat, Miss K. Thank you so much, Miss Case, for allowing us to use your wardrobe last dun sa natin sa episode namin nung Artful, no? And Jamila, yes. Thank you so much. Nakakatuwa, no? Yung mga kababayan natin talagang focus sila sa business nila, sa mga ganong mga tema ng kanilang business. Yes, At syempre, isa pa dyan, mga Bibad, yung 2 episode din na yun, napuntahan natin yung mga pinuntahan mo sa Pilipinas. Yes, of course, yung first, yung episode nung Artful, pinakita natin sa ganda yung ganda ng Cagbalete. Ganda. Yes, Cagbalete Beach. Grabe yung sandbar, no? Yung sandbar, napakaganda. Napakinis ng As it, ang haba, no? Inabangan talaga namin yung kasi, naka-book na kami sa yate ng 1 o'clock. So, alas 11 na hindi pa lumalabas yung sandbar. So, bali high tide pa nung time na yun. Oo, super high tide. Tapos na ang taas, lakas-lakas ng hangin. So, ang taas ng mga wave. So, sabi namin parang wala na. Tapos maya-maya nakita namin bigla na lang nag-white doon, talagang nag-white doon sa nakita namin. Ayun na yung sandbar. Kaya talaga nagtalunan kami. Kaya kita mo tuwan-tuwa kami. Kaya yung last yung closing ng vlogging ko, nandun kami sa sandbar lahat. Nakita mo yung pamangking ko, yung kapatid ko, yung Tuwan-tuwa din ako doon sa aso na binubuhat. oo, si yun, yung aso yun ng kapatid kong bunso. Ang saya. Oo, si How-How ang pangalan. How-How? Oo. How about the Carabao? Oo, si How-How. Yes. Nice. At syempre yung ating pangalawang pinakita din sa episode natin, yung sa Jamila Collection. Yes, oo, yun yung Bukal Falls. Dito yun sa Laguna. Laguna. Oo. Ang ganda din. Oo, alam mo Isang water. maganda, tsaka alam mo yung tubig nila na iinom. Talagang manamis-namis. And kasi yung tinuluyan namin is malapit lang siya sa Bukal Falls. So, syempre, inayar namin yung bahay. Then, yung tubig pala doon na lumalabas dun sa faucet, libre lang pala yun. Kasi ganang gagaling doon sa... Oo, kagaling sa Bukal Fresh na fresh. Oo, kaya lang talagang manginginig ka sa lamig. Sobra. Sabi ko nga nung naligo ako, medyo alam mo na may konting-konting shot. Sorry mga kasansi, alam nyo na, pag mga ganyan mga outing, hindi na wala. Shot ko yan. Di ba? Medyo may konti na akong tama, no? Ligo ko na wala sa sobrang lamig. Nahulas ka, Oo. Pero yung mga tao doon, sanay na sila.
Pero sa akin, grabe yung nginig ko. Talagang inabot ako ng ngigit Kasi siyempre, fresh yung galing sa bundok. Talagang galing. Yes, oo. Tsaka hiking talaga. Kasi talagang bumaba kami. Napakatarik, pero yung pagiging tarik niya, may mga man-made stair siya. Oo, tapos may mga dadaanan kang mga tawag nito, yung Parang obstacle. oo, tsaka pa yung tulay nila na ano ba tawag doon? Hanging bridge. Oo, yung hanging bridge nila, dadaan ka doon. Tapos bago mo talaga ma-reach yung talagang magandang falls Peak nila. ng ano. Oo. Nice. Yes, may nakita akong ano doon, may nakita akong ibang lahi, may nakita akong American. Foreigner? Yes, meron ako nakitang Indian family. Talaga? Yes, oo. Medyo gusto ko nga sanang i-shoot, Oo kaya nga. lang time na yun, private din. pababa na sila, paakyat kami. So, may hinto pa sila. Tsaka nung time na yun, medyo umaambon-ambon. Oh, ang galing naman kahit ibang lahi talaga pwedeng pumunta doon sa Oo, yes, pwede. Open naman yun for all. Correct. It's one of the tourist attraction of Laguna. Wow. So, kaya open for all. Puntahan niyo yun ha. At ngayon namang episode na ito, Mama View, meron pa tayong ipapakitang isa sa napuntahan mo doon sa Of Pilipinas. course, syempre. It's gonna Exciting be, tayo to dito. yes, it's gonna be in Laguna again. So, they call it My High Falls or Mahay High Falls. Yes. Oh my God, sikat na sikat yung My High Falls na yun. Lagi ko napapakinggan niya pag may namamasyal, lalo na sa bandang Pansol area, Los Yes, Baños, oo. di ba? Oo. Ang kinaganda nung My High Falls, talagang kasi puntahan na talaga siya. It's one of the tourist attraction din sa destination sa Laguna. So, medyo pagpasok mo pa lang doon, talagang may mga parking na doon sa vicinity. And then, on the surroundings, may mga store na. Mga shops na doon. Oo, tapos may mga parang mga nag-guide na rin. This way daw, o mga ganyan. Ganun naman. Yes, saka talagang makikita mo talaga na fully secured talaga. Even turista or local doon na nagpupunta, Safe na safe. safe ka talaga. Yes, so pagdating namin doon, sabi ko nga sana, naku sana hindi to kasing tarik nung bukal po. Oo. Nagulat ako, hindi naman pa. Pantay din siya. Kaya lang talagang magwo-walk ka siguro mga walking mo mga 18 to 20 minutes. Mabilis na naman pala. Oo, yung paglalakad mo din. Nung narating ko mismo yung My High Falls, nakita ko ang ganda. Wow. Tsaka ang lamig ng tubig. Ang daming tao. May mga mix, may Pilipino, may Foreigners din. Yes, nakita ko. Ang napansin ko doon, parang German siya. Kasi doon sa narinig kong mga pag-uusap nila. Tsaka may French pa nga. Oh, tanaw. Yes. Ako, ito na nga mga kasansin. Ako, tutunghayan natin ngayon. Panoorin po natin ang isa pang pinuntahan ni Mama Viva. Let's watch this. Let's watch. Hello mga kasansi, after Bukalpon, we are here now at My High Falls. Look, it's a very breathtaking falls. Hello! Ay, oo nga, Mama Viva. Tama yun pala yung sinasabi mo. Oo, di ba? Ang ganda doon. Nakita mo yung mga pictures, tapos di ba may solo pa ako doon. Alam mo ba, nung sinat ko yun, nanginginig ako. Nanginginig ka rin. Kasi, Diyos ko, So, hindi ka rin uminom doon para makulas ka doon. hindi naman ako inom doon. Hindi ako nag-shot doon. Kasi malamig. Sobra. Medyo nakaganyan ako. Medyo napakalamig. Kaya lang, syempre, tawag nito, kailangan kong i-shoot para sa yung mga kasansi natin.
Yes, and ang ganda naman ng mga kinalabasan niya. Tsaka fresh na fresh yung water. Yeah. Malamig. Kita-kita mo yung taas ng falls. At saka syempre, salamat din dun sa kasi sa mga nagbabantay ng falls na yun. Talagang nakita ko talaga kung how they care the falls, so how they protect. Tsaka tawag dito, yung bawat may mga may mga station sila na dito ka, dyan ka tingnan mo. Tsaka bawal magkalat. Talaga? Oo. Bring your own basura. Kasi pag nagkalat ka, 1,000 peso ang fine. At least naman, disiplinado ng mga Pilipino natin, lalo yung mga kababayan nating namamasyal doon. Di. Alam talaga nila lahat. Lahat sila meron silang carry na garbage bag. Okay. Kasi doon sa gilid ng falls, kasi parang may man-made doon na running water na naka-man-made na siya. Pwede kang mag-set up ng table habang doon sa mismong gitna. Tapos dumadaan sa iyo. Tapos kumakain kayo ganun. Kumakain kayo. Doon pa Magandang spa yun ang ganda. Doon ka sa video nyo. Pero kaya sobrang lamig lang talaga kahit yung tubig napakalamig. Sobra talagang sabi ko ngayon, hindi ko kaya dito, napakalamig. Pero in-enjoy ko na lang. Kasi syempre once in a lifetime lang yan. Tsaka there's no place like home. Of course, syempre, di ba sabi nga ni Michelle D, Philippines is home of beautiful natural resources. From the mountains and the beaches. Inulit ko na naman. Alam mo, super fanatic talaga ako ni Michelle D. Yes. Siyempre, hindi lang dyan ang Pilipinas, diba? Ang Philippines din, talagang magaling tayo sa mga pagkain Pinoy. Speaking of that, narito tayo ngayon sa isa sa lugar dito po sa Kingdom of Bahrain, to be exact, sa Jufair. Yes. Isang Filipino restaurant ang namamayagpag. And another Filipino entrepreneur na. Correct. Entrepreneur sa mga kasama natin ngayong episode na to. Yeah. Narito po tayo ngayon sa Lolo's Kitchen! Yes. Ako, na to iconic na rin talaga itong Lolo's Kitchen dito sa Jufair. Siyempre yung mga kasansi natin, tumingin na sila sa mag natin, diba? Ayan. Kasi nas Lolo's Kitchen sila. Yes, Ako talaga mga kasansin ako sa ating pagbabalik, mga kasama natin ang nasa likod ng Lolo's Kitchen Restaurant dito po sa Kingdom. I'm excited to meet the people behind the success of Lolo's. Makakadaupang palad na natin, may interview natin kung paano ba nagsimula ang Lolo's Kitchen. Yes. Alright mga kasansi, sa pagbabalik po yan ng Sang and Quiz the Podcast! Alright mga kasansi, and we're back. Naku Mama Biba, we're so excited for this episode. Talaga may interview na natin ang nasa likod po ng Lolo's Kitchen itself. Talagang it's a very warm welcome for us and for him na rin. Correct. Talaga excited tayo dito. Ako mga kasansi, eto na po siya. Ang nasa likod ng Lolo's Kitchen. Yes, si Mr. Lolo! Yes! Kami na po! Nandito naman, ako sa pagbisita. Yes, of course. Siyempre, it's an honor to be Pleasure here. natin. Nandito tayo ngayon. Ang Lolo's Kitchen. At saka excited tayong tumikim ng kanilang mga bestsellers food. Siyempre, lagi naman. At saka hindi, one of the Filipino entrepreneurs. Correct. Diba? So, Alright. So, kamustahin natin, Sir Lolo? Kamusta po? Okay naman. Alright. Naman ng business sa Bahrain. Okay po. Sana ay mapigyan ng malaking boost ang Lolos dahil sa gagawin natin. syempre. Okay naman. Kasama mo dyan ang At saka, syempre, ang mga kasansi natin. Alright. And batang-bata pa pala talaga si Lolo. Hindi halatang Lolo. Baby face, Mukha lang bata. baby face, no? Ngayon ko lang kasi siya talagang nakita ng personal. Correct. At saka yung close up. Makinis pa sa akin. Makinis pa sa akin. Hindi talaga hindi. Pag nasa ibang bansa, kasi talaga iba yung environment dito, nakakaba. Sa bagay. Stress sa trabaho. Nakakabata.
Hindi ba ganun sa Pilipinas? Pero sa Pilipinas kasi, syempre kasi galaw ka ng galaw, doon pinagpapawisan ka. Sa mga Kaya hindi naman bilihin. lahat naka-easy. Hindi Hindi ba? Recently, had my vacation, no? Hindi naman okay pa rin naman. Okay pa rin ba? Oo. Alright. Siguro yung area ko lang napuntahan, mahal. No? Hindi ko, siguro. Hindi naman. Siguro. Baka kasi nag-convert ka eh. Nag-convert mo din. Pounds kasi yung conversion ko to. Yes, okay. So, anyway, Sir Lolo, tawag dito, yung Lolo's Kitchen ba, binaran mo talaga, bakit naging Lolo's? Actually, actually, nagsimula kami sa Sabor Ilonggo eh. Yung Sabor Ilonggo. Okay, it was Uday Villa. Ito ng restaurant namin yung Sabor Ilonggo. Okay, Sabor Ilonggo. Pagkatapos, nung nag-decide kami na ibenta yung yung restaurant, nag-try kami na mapa-register ng Lola. Lola, okay, supposedly Lola talaga. Okay. Tapos nung na-register nung tinry namin sa Sigilat, hindi in-approval. So, in-approval, sabi ko, gawin ng Lolo. Nung Lolo inilagay, in-approval. So, tuloy-tuloy na. Kaya naging Lolo ang pangalan. Okay. So, siguro talaga... So, accidentally, yung pagkapangalan ng Lolo. At saka it's meant for Lolo talaga. Yes. Kasi mas medyo maganda yung sounds Catchy, like diba? Lolo's Kitchen. Diba? So, para sa kalaman ng ating mga kasansi, at syempre yung ating mga watchers from foreign Yes, language, Lolos means grandfather. Yes. Grandfather in English ang Lolo's po. Kaya medyo dinugtungan na ng kitchen kasi nasa food industry sila. Correct. At saka mahilig na siguro magluto si Lolo. Oo. Kayo po ba talaga yung kumain. Ako kumain! Yun naman talaga. At least alam ko yung masarap. Okay, chef. Negosyante lang talaga Pero si Lolo. mamaya, imbitahin natin yung aking chef. Yun talaga culprit. Of course, syempre. Nakakausap natin ng chef mo. Correct. Medyo parang nagpe-prepare pa siya ng mga masarap na handa. Tsaka yung masarap na bestseller na Seller guide. Yes. Flash natin yan later. Actually, yung pag-restaurant business namin is nagsimula doon sa charity. Gawa ng meron kami sa church na nag-cook ba, gano'n. Okay po. Meron isang nahuli na LMRA. So, kailangan ilabas siya, may sponsor. So, parang fundraising. Fundraising. So, inano namin siya. Inilabas namin siya, pero ang palit doon ay kailangan bigyan mo ng visa. So, tinayo namin yung Sabor Ilonggo. Okay po. So, Ganun lang nagsimula. until now, nandyan pa rin po ba siya? Yung taong na tinulungan niyo na binisanan niyo? Wala na. Sa restaurant na rin siya na sarili. Nag-venture. Nag-venture siya. Tapos ngayon ay nagtatrabaho na ulit. O sa at least open po kayo sa ganyan. So at least nabigyan mo siya ng break. Kaya po binibless kayo. Kaya marami yung mga nung time ng pandemic na walang trabaho na nagpunta sa akin sila. Naku, sayang lang. Hindi namin tayo nakilala. Kaya nakanala ng pandemic. Sana nagtayo na natin ng restaurant. Hindi, nagpahuli na lang ako. Tapos itong Lolo, nag-start na may pakandi lahat itong Yes. Itong area na talaga. So, sabi ko, maganda rito siguro, American Alley to eh. Yun, nabigyan naman kami ng lease dito. So, sabi ko, sige, tuloy na natin. Medyo matagal-tagal na rin po, no? Kasi nung inopen to, I think 2021. Tama po. October 2021. Sama. So, kasagsaga ng pandemic. Medyo may Tapos ang very like pandemic pa nung time. Yes, No? Kasi nung 2022, nag-open na talaga. Pero nung 2021, may mga restrictions pa rin. Meron pang mga doon sa yung no dine-in. So doon na lang po kayo bumabami sa delivery. Okay. The delivery. Oh, yun. So, speaking of that, ano ba yung mga best sellers nyo dito, Lolo? Sa talagang tinatangkilik ng ating, especially mga kababaeng. Yes, Well, yung most of our customers are from the US Navy. Okay, that's Wala po lang dito. wala po lang. Nakasegue na tayo doon. So yung mga yung mga like sinatawag nilang Filipino US name is mga American name is So pag dumating dito at hindi mukhang Filipino, tatanungin ko lang, is this your first time? No. Yes. So you like my recommendation? okay. Yes. So
sabihin ko, ay pork sisig. Yung may events open talaga. Kanila. Kasi it's never a miss. Oh. Everybody likes it. So, kahit sino narekomenda namin, Bumabalik talaga. gusto nila. Bumabalik sila and they order other food dressings. Siyempre nakakatuwa rin naman pakinggan kasi actually to be honest, yung Filipino food, it can be, pwede mong ilaban sa international cuisine. Like yung adobo natin, yan yung sinigang natin, pwede mong ilaban yun, pwede mong tapat yan sa mga ibang pagkain ng ibang Tsaka talaga nagiging top na nakikilala na yung mga dishes ng Filipino foods. Nakikita natin sa mga international museums like that. And alam mo ba medyo, to be honest no, hindi sa kaharap ko si Sir Lolo. Kasi talagang sabi ko noon before dumadaan ako lagi, sana someday magkaroon ng Filipinong restaurant dito. Kasi nga, it's American Alley, no? They call it American Alley. Kilala sila So, lahat, fine dining. Tapos may iba-iba. May Indians, may Arabi, may siyempre, meron din yung mga international like McDonald's, Versace. Sana someday. So, nung nalaman kong may lolos dito, nung nadadaanan ko siya, kasi nakakain na rin ako dito one time. So, sabi ko, naku, at least lalaban yan kasi malapit sa American Navy. So, may mga Filipino-American Navy. Oo, diba? Makikita talaga siya. Tsaka pag-refer din yan, pag sabi ng mga kababayan din natin yan, maniniwala sila talaga na, sige, masarap dito, ganyan. Buti Sir Lolo, hindi kayo, kumbaga, at least na-conquer nyo yung fear na bakit American Alley, bakit dito sa lugar na to. Kasi we all know na talagang pag dito Talagang dapat expensive area. Oo, siya dapat talagang established ka bago ka maglagay. So, ang lakas ng Marami talaga discourage sa akin. Oo, talaga. Pero ngayon na kung nati-discourage, ang dami naman nag-encourage, huwag kang Yes. Siya, syempre. Talaga. So, yung mga tao dyan sa paligid, like dyan sa US Navy, talagang bumabalik-balik na sila. Pero naman, Alam mo nila customers. And then may mga deliveries din like Talabat and like yung diba All around Bahrain. Isa kasi sa vision ko ay to elevate yung Filipino cuisine para Galing. ma-maintain yung quality at saka maging acceptable sa mga foreigners. Yes. Hindi lang sa mga Filipinos. Although marami akong customers na mga kababayan natin talaga na pupunta rito dahil ng aming inasal sa Kamansoy. Pero yung mga foreigners, ang isineserve namin ay fiesta foods. Okay. Baka kinakain lang natin sa atin pagka-fiesta. Kasi normally, hindi naman natin kakainin yung pansit, ordinary, kanain mga kaldereta, hindi naman pang-araw-araw. Yes, so kasi later on ipapakita natin sa inyo sa mga kasansi natin. So yun Mga ang special. yun ang aming sineserve. So, naging part din yan ng vision ng the Filipino Business Council. Kung narinig, Yes. ako ang presidente noon. Okay. So, it's an organization, no? Kilala din natin siya nung time nung Halabira. Halabira, yes. Medyo busy si Sir Lolo nung time na yun kasi talaga, kumain kami doon sa mismong kumain kami doon na sumigilid ng stage. Nandun kasi kami mismo sa stall mo. Kaya naman di ba ako nakita kasi naka-Red Riding Hood ako. Sobrang lamig. Oo, talaga. Nakaganoon ako, ang lamig. Grabe talaga yung lamig. Hands-on na yun. Oo, nga, nalis ako. Galing na ba? Tsaka talagang totoo yan, no? Kapag mag-ari ka ng restaurant, kailangan hands-on ka rin, full blast ka din dyan. Kaya, Di ba? Perfect. Actually, I'm an engineer by profession. okay po. Ako daw ako certified fire protection specialist. At ang trabaho ko ay nagdi-design at nagsesan ako ng mga projects na mag-install ng fire alarm and firefighting sa Saudi. Sa Saudi po. So, hindi po dito sa Bahrain. Hindi, based ako dito pero sa Saudi ang trabaho. So, from time to time magta-travel pa po kayo. Araw-araw, ano po yung travel time ninyo? Mga isang oras. Isang oras. So, Pero dito lang po kayo. pagka meron mang F1, ako, 3 oras eh. Grabe. So, araw-araw po yan. Pero meron kayong weekend off. Like holiday, Friday, Saturday. Okay, good. Kaya medyo makikiter mo talaga yung business. Kaya nagpunta ako na napapunta ang restaurant business. Tapos noon, tumigil ako ng trabaho noong December 2020. 2023 po sa last year. So, nagkano na po kayo? Retired na po kayo? Or
Semi-retired. Consultation. Siyempre, kasi may mga transition pa rin naman yan. Siyempre, yung mga old clients mo, ikaw pa rin naman ang maanapin. Siyempre, iba yung daling ng Pilipino sa Naman, syempre. Naghahanap pa rin. Yes, opo. Ano po matawag din sa inyo? Lolo rin po mo? By your name na rin po? Yung naman na. Rene na po. Okay. Akala ko Lolo Engineer. Pwede kong Lolo Rene. And, ako, talaga nakakatuwa, no? Yes, We're so special this episode kasi talaga nakausap natin mismo ang lolos. Yes, and the founder as well. Talagang, we're so thankful, Sir Rene, for having us here sa iyong restaurant. Same here. So, banggitin natin sa ating mga kasasi kung saan ba located, kung saan ba makakontak ang Lolo's Kitchen for the breakfast. As in, kung meron pong mga social media accounts and the contact number as well. Sige po, Gladox. Located po kami dito sa American Alley, Al-Shabaab Avenue, dito sa Jufair. Malapit po kami sa katabi po namin ay Hardee's at saka Tea Time at opposite po kami ng ABC po. Years. So, Tapat lang ay twist. Tapat na tapat. makikita nyo rin po kami sa Google. So, tatype nyo lang yung Lolos, makikita nyo na ang Lolos Kitchen. No? So, ayun mga kasansi, meron po bang mga social media accounts ng Lolos? Meron po Facebook, may- IG, Facebook, Lolos Kitchens din. Lolos Kitchen. So, Facebook page. At saka meron po kaming Instagram. Lolos Kitchens BH sa Instagram. Meron din kitang TikTok. Okay, yung TikTok. Ano po yung account ng TikTok ninyo? Lolos Kitchens. Lolos Kitchen. So mga kasansi, dyan ang sinabi na nila ng Sir Lolo kung nasa ng Lolo's Kitchen. It's located here in Juper, opposite of ABC Mall. And meron din po silang mga social media accounts like FB, TikTok, Ang syempre ang Instagram. yes, so, as Lolo's Kitchen. Correct. Nako, i-follow nyo na yan, i-subscribe nyo na. At talagang bumisita na kayo dito sa kanilang restaurant. Kasi ngayon naaamoy ko na yung mga pagkain. Yes, and of course, we personally invite you to please visit Lolo's Kitchen and try all their foods. Yeah. Talaga namang yung babayaran nyo talagang sulit. Yes, so naamoy ko na nga. I think matitikman din yata natin ng kanilang bulalo, one of their bestseller, ang kanilang inasal. Oo. At syempre nandiyan din ang kanilang pansit, bestseller. Yes, ang pork sisig. Syempre lang, in-mention kanina ni Sir Lolo. Correct. Which is yun yung nire-recommend niya sa mga ibang lahi. At syempre pa yung walang kamatayang halo. Of course, ang halo-halo. Ang sarap Yes. yan. Oh. Diba? Naku, Tikman natin yan. talagang maraming salamat, Sir Rene. Yes, thank you so much. Salamat sa pagkain. Yes, oo. Oo. At syempre meron tayong special gift. Of course, syempre. Para kay Sir Lolo. Sir Lolo, this is from Sam and Chris, the podcast. Please accept this as our token of appreciation. Yes, ako thank you so much. So ito nasa YouTube. Opo, nasa YouTube po kami. Meron po kaming YouTube channel. And then, meron din po kaming TikTok. Yes, at syempre ang ating FB page. Yeah. Page po, ang Sam and Chris, the podcast. Alright, ako. Sir Lolo, thank you so much. Again, ako, Mama Viva. Yes, it's another Filipino entrepreneurs again na interview natin ang successful dito. Imagine, nagtatrabaho siya sa Saudi but based siya dito sa Bahrain. So, yan talaga yung mga negosyante na tinatry. No? So, alright, ako mga kasate. Syempre pa, patuloy pa rin po ang inyong pag-subscribe at pag-like at pag-share ng ating mga social media accounts. Nariyan po ang ating Instagram. Ang ating Facebook account. Yes, nandiyan din po ang ating TikTok. At And of course, ang ating YouTube channel. Yes. And syempre, I want to say thank you din po sa ating production for our cinematography, sa ating production sa seasons. Maraming. Yes, ang ating makeup artist and ang ating wardrobe na si Hazel at saka si Miss KD. Alright. And of course, mga kasansi, again, to all who wants an STC lines, you know that I'm from STC and I always mention that during our podcast. So from SIM Broadband, Boy SIM, 5G, Fiber Connection, just contact 33040473. Yes. Yun na yan. At syempre pang Mama Viva by next week, next episode, dito pa rin tayo sa Lolo's Kitchen. Yes. Kasi we are celebrating our
8 months anniversary. Excited na tayo. Yes. So, napakabilis na namin. Yes, ako maraming salamat mga kasansi. Yes. See you all again on our next episode. This has been Sam And Chris, the podcast. Thank you. Thank you, Sir Lolo. Thank you. Alright, ako Mama Vivan. Ako Yes, kasama na of course. natin. Ito talaga yung masarap magluto dito sa Lolo. Oo, and one of the part of the success of Lolo's Kitchen. Ako mga kasansi, si Chef. Ayan, siya ng name Hi, Gendo. Chef Mike. Yes, si Chef Michael. Talaga na. Ilang years ka na ba dito sa Lolo's Kitchen na nagluluto? 3 years na. 3 years. So, pioneer na talaga siya. Oh, mukhang Mexicano si Chef, no? Ha? Medyo may pagka... Mexican. may pagka-Mexican na medyo mahihain ang dating. Tsaka talaga natikman natin yung mga pagkain na ginawa. Yes, oo. Sarap. Lalo na yung bulalo nila. Sarap. Kasi sisig. My God. Nakita ko yung bulalo nila. Talagang may mais pa sa ibabaw. Oo, diba? Yan naman talaga. Yes, of course, yung ano nila, pork kare-kare, yung lechong kawali. So, no? Yes. So, Chef, ano ba yung best ninyo dito? Best seller na talagang binabalik-balikan ng ating most customers? Aming pong bestseller dito ay aming crispy kare-kare. Crispy kare-kare. Yun, Yes, isa pa yun na. Yun ang unang-una kong tinikman. Oo, diba? Nakalimot natin pangalan kasi sobrang sarap. Nalimot na talaga. Oo nga, kaya nga. Correct. So, aside of the crispy pork kare-kare, yung sisig mo, ang sarap din. Masarap din. Yes. Sa sigami, meron kaming bulalo. Okay. Also yung aming inasal. Ang inasal. Oo. Tsaka, syempre yung mga niluluto, mga fresh talaga sila. Oo, syempre, kasi Homemade po yung ano namin, may toad. May May order order. talaga. So, pagtawag nila, dun pa lang luluto. lulutuin talaga, freshly made talaga. So, talagang umuusok-usok pa habang siniserve ng mga waitress nila. Okay. Yes, Ako. oo. Naku, Kaya chef. nga, chef, ano ba yung medyo maipapayo mo? Like, for example, nasa ano ka ngayon? Nasa Lolo's Kitchen ka. Siyempre, may mga other Filipino restaurant din. So, like you, ikaw nga nagluluto dyan. So, may mga advices ka ba na para lalo pang sumarap yung mga kanilang mga hinahandang pagkain? Well, sa amin, hindi po namin tinitipid sa ingredients. Okay, Yun. that is one of the important. Yeah. important. Yes. Kapag ang pagkain isinerd mo sa customer, kailangan ibigay mo na 100%. 100% talaga, syempre. Oo, di ba? Lahat ng pwede mong ilagay na mas papasarap, magmontiperin sa Ricardo. Tama yan. Tama yan, kasi syempre, kaya ka nga magbabayad and kaya ka pumunta sa ganung restaurant dahil alam mo yung satisfaction. Correct. Kasi syempre full of love. Iyo, syempre. Oo. Kaya naman binabalik-balikan ng Lolo's Kitchen. Yes, dito lang po yan sa Juper American Alley, opposite of ABC Mall. Correct. Naku mga kasansi, Chef, maraming salamat. No? Yeah. Talagang puntahan nyo mga kasansi ang ating Lolo's Kitchen dito Yes. sa Juper American Alley. Yes. Chef Michael, thank you so much. Maraming salamat. Sarap kaluto mo talaga, the best. Yes, so from crispy kare-kare, Bulalo, di from ba? pansit, Sisig. and also the inasal. Oo, naku, sarap. Pa syempre ang halong-halo. Yes, later on, ang sarap niya. Medyo, tawag nito, kinakaskas na yung yelo eh. Oo, titikman din natin ang kanilang halo-halo. Yes, ako. Alright, mga kasansi, maraming salamat muli. This has been Sam. And Quiz, the podcast! It's alright. Thank you, Chef.